Welcome to my mini vlog of a day in my life here in the countryside of China, Ziyang, Sichuan. For today's video, samahan niyo akong kunin ang bunga ng plum kasi nasisira na ito. Sayang naman, ang sarap pa naman ng plum na to. Ayan o, may mga sira na siya. Ano, ba't mo ako inaunahan, ha? Ano to? Anong klaseng ano to? Ba't mo ako inaunahan ng kain? Marami pa namang bunga pero marami na din yung nahulog, marami na din ako nakikitang mga sirang bunga. Pero titirhan natin sila kasi syempre kumakain din sila and they are also a living thing, o diba? Kunin natin. Ayan. Busog na yung lamok sa akin. Dami pa ng bunga niya kaso yung iba malayo hindi ko maabot. Kailangan kong umakyat ng puno pero natatakot ako baka mabali yung sanga. For now, ito pa lang yung nakuha ko. Pero ayaw ko magpapigil. Try nating umakyat. Ang taas na, hindi ko na maabot. Hoy! Huwag lang tayo mahulog. Ang layo. Ang layo. Ayan lahat yung nakuha ko. Hindi ko na talaga maabot yung iba. Kailangan na ng panungkit. At nangangati na rin ako. Wait na tayo. Ay! Aray ko po. Ito yung struggle ko ngayon kasi naiwan yung tripod ko and wala pa akong taga-video. Naghugas na rin ako ng kamay kasi dumaan nga ako sa maisan. Hindi pwedeng hindi ako maghugas dahil mangangati talaga ako ng bongga niyan. Ang sensitive din talaga kasi ng balat ko. Kala mo naman hindi lumaki sa bundok. At dahil nga nagdala ako ng putik dito, kailangan natin itong linisin. Eto nga, marami-rami din yung nakuha ko, pero alam nyo ba na ako lang yung kumakain nito dito kasi sila naaasiman. Pero ako, wala man lang asim na nalalasahan sa kinakain ko na to. Eto kasi yung pinaka-paborito kong prutas talaga dito sa China. At ito yung pinakaunang prutas na natikman ko nung bagong dating ako dito. And habang nasa CR ako, naririnig ko nag-uusap yung mag-ina pero hindi usap pa. Medyo nagsisigawan din talaga sila pero normal yun sa kanila ha. Sanay na din ako sa ganung pag-uusap nila. Sa 2 years ko ba naman dito, nakapag-adjust na po ako lalong-lalo na pag si mama yung nagsasalita. Bali nagkakagulo pala sila dahil itong si Sume ay pupunta ng Yunnan. Nagliligpit sila kasi pabalik na sila ng Ziyang kasi kinaumagahan pupunta sila ng Yunnan. Wala na naman akong kalam-alam sa nangyari. Nalaman ko na lang paalis na sila. Niyaya nila akong bumalik sa Yunnan pero hindi ako sumama at natawa na lang ako kasi nga late ko na nalaman. Bye! Bye-bye! 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 Yeah! Bye-bye! Ayan na, 3 na lang kaming naiwan dito sa bukid pero alam nyo ba, nagtataka si mama kung bakit ako pumunta ng Sichuan. Bakit daw ako pumuntang mag-isa? Sabi ko, namimiss ka kasi ng mga followers ko at gusto ka nilang makita sa mga videos ko. Sabi ko din sa kanya na mas marami yung nanonood sa akin pag nandito ako sa bukid. At gustong gusto nila yung mga cooking videos mo. So eto na nga, another cooking videos at magluluto lang naman tayo ng itlog ngayon pang ulam namin sa hapunan. At kung nakikita nyo, madami na namang mantika. Well, masanay na kayo kasi ako nasanay na din. At may mga napapatanong nga sa inyo dahil madami nga yung mantika, hindi ba sila nagkaka-high blood? Or tumataas yung cholesterol level? I think hindi naman, pero ako yes, tumaas talaga yung cholesterol level ko. Hindi ko alam kung sa mga kinakain ba to, pero sila wala po silang sakit na ganun, ako lang. Kaya iniiwasan ko din talaga yung pagkain ng madami. Kaya kung napapansin nyo, pumayat din talaga ako. From 58 kg, 53 kg na lang po ako ngayon. Kailangan mag-diet kasi baka ma-stroke tayo ng wala sa oras. Nako, ang bata-bata ko pa. So ayan nga yung ulam namin for dinner. Yung lutong ulam namin nung isang araw, nandito pa din. At etong mga nilagang gulay. So pagkatapos naming mag-dinner, mukhang maaga pa pero alas 7 na po yan. Nag-aasikaso po sila ng pagkain ng baboy. Yan yung routine nila everyday. Basta nakasynchronize yung ginagawa nila araw-araw. At dahil wala nga akong magawa, eto tumulong ako kay Papa. Tumulong ng nagve-video. O diba? Nag-uusap kami neto ni Papa, ang hirap naming magkaintindihan. Ang bilis kasi niyang magsalita kasi merong dialect si Papa, Sichuanese.
kahit hindi kami nagkakaintindihan. May mga words naman ako na naiintindihan sa mga sinasabi niya. Basta nagkakaintindihan kami. Dito nga sa part na to, 'di ba, tumutulong ako. Maya-maya, dahil puno na itong ginagawa ko dito, gusto ko itong dalhin doon sa kulungan ng baboy kasi nga lulutuin pa to. Kaso napagalitan ako. Hindi ko naintindihan pero alam ko parang pinagalitan ako. Parang pinagsabihan lang naman pero hindi ko na-gets talaga yung totally gusto niyang sabihin. Pero nag-gets ko siya, basta naintindihan ko siya, yun na yun. Dito, nanood na lang ako ng K-drama. Hinayaan ko na lang siya. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lang ang aking mini vlog for today's video. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye-bye!